Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, usap-usapan ngayon sa social media. Viral na viral ngayon ang Pangulo matapos paiyakin na naman ang mga kalaban. At eto na nga mga kababayan, hinding-hindi na talaga mapipigilan si PBBM sa kanyang mga motibo sa bansa. Ayaw talaga niyang papigil. At eto pa mga kababayan, eto pala ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga kalaban. Kaya naman, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos nag-travel goals na naman. Ito ang mga video na ayaw makita ng mga kalaban. At ito na nga, dumating sa Brunei ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 2 araw na state visit para palakasin ang bilateral na relasyon ng Pilipinas at Brunei. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang dumating sa Bandar Seri Begawan International Airport ang eroplanong lulan ng Pangulo at unang ginang Luis Araneta Marcos kasama ang kanilang opisyal na delegasyon. Sa unang araw ng kanyang pagbisita, ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagkaroon ng general audience kasama ang kanyang kamahalan na si Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mus Said Wadawla Yang Dipertuan ng Brunei. Sinundan ito ng bilateral meeting kasama ang His Majesty. Sa kanyang pagbisita, makikipag-ugnayan ang Pangulo sa mga nangungunang miyembro ng sektor ng negosyo sa isang forum upang isulong ang relasyon sa kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Brunei at Pilipinas. Ang dalawang bansa ay miyembro ng Asia-Pacific Economic Cooperation, Association of Southeast Asian Nation at Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Ang state visit ng pinuno ng Pilipinas ay isang manifestasyon ng masiglang relasyon ng dalawang bansa. Alinsunod ito sa pangako ng Pangulo na patuloy na tuklasing ang iba't ibang paraan para sa paglago ng ekonomiya at mga oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Hindi naman bababa sa 3 Memorandum of Understanding at isang Letter of Intent ang nagawa sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Brunei sa 2 araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Sultanate ngayong araw. Ang 3 Memorandum of Understanding na nilagdaan ay pagsisikap sa pagpapalakas ng kooperasyon sa turismo sa pagitan ng Pilipinas at Brunei, sa mutual recognition of standards of training, certification and watchkeeping certificates at sa mga kooperasyong pandagat. Ang isang letter of intent naman ay para ma-renew ang Memorandum of Understanding sa food security at agricultural cooperation ay pinanday din. Isang Memorandum of Understanding sa cooperation ng turismo ay nilagdaan sa pagitan ng Department of Tourism at ng Ministry of Primary Resources and Tourism ng Brunei na naglalayong makabuo ng mga cooperative tourism projects at pataasin ang tourist arrivals sa pagitan ng dalawang bansa. Nilalayon din nitong suportahan ang angkop na pag-unlad ng turismo, partikular sa larangan ng turismo ng Islam at sa pagsulong ng mga destinasyong mapagkaibigan sa Muslim. Samantala, ang Memorandum of Understanding sa Standard of Training, Certification and Watchkeeping Certificates ay nagpapahintulot sa mga pambansang ahensya ng Pilipinas at Brunei na kilalanin mga pambansang sertipiko na inisyu ng parehong focal agencies ng dalawang bansa. Pinapalitan at ina-update din nito ang isang naunang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pilipinas at Brunei na nilagdaan noong 2001. Ang MOA on Maritime Cooperation din ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Brunei, kung saan ang magkaibang panig ay sumang-ayon sa karagdagang kooperasyon sa malawak na mga lugar kabilang ang polusyon, pagsasanay sa kasanayan, pananaliksik at pagbabahagi ng impormasyon. Mahalaga rin ito para sa maritime na bansa tulad ng Pilipinas at Brunei. Sa Letter of Intent sa kabilang banda ay isinagawa sa pagitan ng Department of Agriculture at ng Agriculture and Agri-Food Department ng Ministry of Agriculture ng Brunei. Binibigyang diin nito ang interes ng Pilipinas at Brunei na galugarin ang karagdagang kooperasyon at pagtutulungan sa larangan ng agrikultura para sa seguridad sa pagkain at napapanatiling agrikultura sa pagitan ng dalawang bansa. Ang isang bilateral na pagpupulong kay His Majesty Sultan Haji Bolkiah, sinabi ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas at Brunei ay patuloy na aktibo at malapit
na pakikipag-ugnayan sa lahat ng larangan ng bilateral na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Umaasa ang Pangulo na ang partnership ng Pilipinas at Brunei ay lalampasan pa sa mga niglagdaang Memorandum of Understanding at Letter of Intent. Sa kanyang bahagi, sinabi ni Sultan na patuloy na lumalakas ang ugnayan ng pang-ekonomiya at pagpapalitan ng mga tao sa pagitan ng Pilipinas at Brunei, lalo na sa pagtiyak ng mga lugar na may mutual na pakinabang para sa dalawang bansa. Idinagdag niya na ang paglagda sa tatlong Memorandum of Understanding at Letter of Intent ay magpapaunlad sa mga mas malalim na kooperasyon at pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipino at Brunei. Si Pangulong Marcos ay nagsagawa ng 2 araw na state visit sa Brunei sa imbitasyon ng Sultan. Ang relasyon diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at Brunei ay umabot ng mahigit 40 years mula nung gawing formal ito noong January 1, 1984. Hindi naman pinalagpas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni unang ginang Liza Araneta Marcos na bisitahin ang mga Filipino community sa Brunei. Binigyan ng oras ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit 23,000 Filipino sa Brunei na kinukompose ng mga nurses, engineer, cook, teachers, constructions at iba pa. Sa aking biyahe patungong Brunei, babaunin ko ang aking tungkulin at pangako na lalo pang palakasin at ang ating pagkakaibigan at pagtutulungan ng ating bansa sa ibang bansa kagaya ng Brunei Darussalam. So during my trip, I will discuss with His Majesty ways for further cooperation with Brunei in ensuring the defense of our countries and of our region. We will sign the Philippines-Brunei Darussalam MOU on tourism cooperation. And through this MOU, we hope to entice and attract Bruneian tourists to explore the Philippines. Brunei, despite having a relatively small population, it is the quality of tourists and not the quantity that counts. I am confident that our partnership with Brunei in these important sectors will further bolster our political, economic, and people-to-people ties. Tomorrow, I will engage the business communities in the Sultanate and highlight the Philippines as one of the fastest-growing economies of Asia, best as a good choice for investments. From there, I will proceed to Singapore, and I will deliver the keynote address for this year's Shangri-La Dialogue. My visit to Singapore is part of a series of high-level exchanges between Philippines and Singapore, which began at the start of the year. I will also take the opportunity to invite the new Singaporean President and Prime Minister to visit the Philippines as a testament to our strengthening bonds. This is also very useful as they have just changed the leadership. The leadership has just shifted earlier this month, and it will be very, very good to begin immediately to start to strengthen our relations with the new leaders of Singapore. Hangad ko po na sa aking pag-uwi dito ay may hatid kaming pasalubong na magandang balita mula sa aming pagbisita sa Brunei at sa Singapore.